Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at palike naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Chapter 581, tulungan mo akong mag-practice muna. Marahil sa pananaw ni Qiu Chen, ang pagtatago lamang ng mga sekreto ng martial arts ay problema lamang sa kanyang pagkatao, at hindi ito umabot sa punto na galitin siya nito, kaya nang marinig na pinatay ni Jingzi ang kanyang ninuno, nakaramdam siya ng pagkabalisa. Well, kung papatayin ko sila dahil lang dito, mahirap talagang tanggapin ng mga tao. Pero, tingnan mo dito. Habang sinabi niya iyon, nag-type si Jingzi ng martial arts secret book hanggang sa dulo, at nagkaroon ng karagdagang pahina. Ibinaba ni Qiu Chen ang kanyang ulo para tingnan. Nang matapos siyang magbasa ay dilat na dilat ang mga mata niya na baka sa mukha niya ang hindi makapaniwala. Nakita ko ito mamaya. Hindi ko inaasahan na ang dalawang halimaw na ito ay hindi lamang nilinlang ang kanilang mga disipulo, ngunit nakipagtulungan din kay King Jin upang saktan ang kanyang mga disipulo. Karapat-dapat silang mamatay. Nang makuha ni Jingzi ang martial arts secret book sa hapon, hindi niya masyadong pinansin. Hanggang sa bumaling siya sa huling pahina, nabigla siya. Lumalabas na nagtala ito ng ilang itim na transaksyon sa pagitan ng Tungtian Twin Monsters at King Jin. Binigyan ng King of Jin ang Tungtian Twin Monsters ng iba't ibang kakaibang bulaklak at herbs para makapagsanay sila ng may kapayapaan ng isip, habang ang Tungtian Twin Monsters ay nagbigay kay King Jin ng Race Eta para sa banyu powder. Hayaan siyang kontrolin ng Tungtian Tower. Ang higit na kasuklam-suklam ay ang panlunas sa banyu powder ay nangangailangan ng ilang kakaibang gamot, at ang dami ng mga kakaibang gamot na ito ay napakabihirang, kaya sa huli, ang tanging panlaban sa banyu powder ay ang iniwan ng dalawang halimaw sa tungtian sa kanilang mga kamay. Iyon lang. Tungkol naman sa antidote na nasa kamay ni King Jin, ito ay isang yugto lamang ng antidote at maaari lamang masiguro na magiging kapaki-pakinabang sa loob ng kalahating buwan. Malungkot ang mga mata ni Qiu Chen matapos itong basahin. Noon lang niya nalaman na lahat ng pangako ni King Jin ay hindi totoo. Ibibigay daw ang antidote sa mga alagad ni Quelly kapag ikinasal na sila, pero wala masyadong tao sa Quelly na ikinasal. Namatay sa duty bago ang kasal. Nung una, akala ko aksidente, pero ngayon parang hindi na ganun. Ang mga disipulong iyon na ikakasal ay malamang na pinatay ni Haring Jin sa huli, dahil wala siyang panlunas. Chen, naiintindihan mo na ba ngayon kung bakit ko sila gustong patayin? Tumango si Qiu Chen, nababalisa. Nagpatuloy si Jingzi, sa kabutihang palad, nakuha namin ang antidote mula sa kanila. Dapat itong inumin ni Chen sa lalong madaling panahon. Si Qiu Chen ay hindi natinag at sinabi pagkaraan ng ilang sandali, hindi ko na kaya ngayon. Bakit? Kung uminom ka ng antidote ngayon, tiyak na matutuklasan ka. Paano mo ito ipapaliwanag? Jing. Naisip ito ni Zi at agad na nagsabi, Chen, kapag natapos na ang kompetisyon, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito. Kahit sino. Malungkot nang umiti si Qiu Chen, humiga sa mga bisig ni Jingzi, at tahimik na sinabi, gusto ko ring umalis kasama ka, ngunit hindi ko mabitawan ang aking mga kaklase at master sa puso ko. Kung talagang aalis ako, si Prinsipe Jin ay natatakot na papatayin niya ang iba pang mga disipulo. Sa katunayan, alam ko na marami sa aking mga kapwa-alagad ay walang sapat na pagpipilian sa buhay na ito, ngunit wala silang mapagpipilian sa buhay na ito ng pagsilbihan si Jin, ngunit wala silang mapagpipilian sa buhay na ito, ngunit wala silang kalaban-laban. Umalis, sila ay mamamatay. Natatakot ako na ako ay makaalis ng ganito, ang ibang mga disipulo ay sumunod din, at sa huli ay hindi sila naging maayos. Sa katunayan, walang pakialam si Jingzi sa buhay at kamatayan ng iba pang mga disipulo sa Tungtian Palace. Ang tanging inaalala niya ay si Qiu Chen. Ngunit si Qiu Chen ay matagal nang nanirahan dito at may nararamdaman pa rin para kay Shimen. Magiging makasarili nga kung pipilitin niya itong umalis. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya, kung mas maraming antidotes ang maaaring gawin at hayaan silang alisin ang lahat ng lason mula sa banyu powder, hindi ba magaan ang pakiramdam ni Chen? Tumango si Qiu Chen, ngunit sinabi sa malalim na boses, ngunit ang lihim na aklat na ito nasusulat na kung walang magic na gamot, paano magiging napakadaling gawin ang panlunas na ito? Kung hindi, magkakaroon lamang sila ng kaunting panlunas hanggang sa sila ay mamatay. Kung hindi nila magagawa ng isang tao. Kaya't sinabi niya ang kwento na ang kanyang master ay dinadalisay ang Baidu poison pills, kung talagang nagawa ito ng aking amo, pagkatapos ay ipamahagi namin ito sa iyong mga kapwa-disipulo, Chen, sumama ka sa akin. Kung paano sila pumili, sa kanila iyon. Tumango si Qiu Chen at sinabing, mananatili ako sa palasyo pansamantala. Kung tutusin, ang relasyon mo kay Prinsipe Jin. Kung gusto kanyang saktan muli, maaari kong malaman ng maaga at magsumbong sa iyo. Pagkatapos sabihin ito, hindi na nagtanong pa si Qiu Chen tungkol kina Pei Yangxi at Mu Qinren. Siguro wala siya sa mood ngayon, pero nagtanong tungkol sa partisipasyon ni Jingzi sa martial arts competition. Nagkataon ding may tinanong si Jingzi sa kanya.
Pagkatapos munang ipaliwanag ang kanyang layunin, agad niyang tinanong, Chen, ang dahilan ng pagdaraos ng martial arts competition na ito ay dapat determinado si King Jin na manalo. Ngunit, umaasa ba siya sa iyo? Hindi man ako sumali, parang hindi pinakamataas ang level mo. Baka may iba pa siyang killer tricks. Umiling din si Qiu Chen at nagpahayag ng pagdududa, sa palagay ko ay hindi na sila nagtitiwala sa akin tulad ng dati. Ang mga partikular na bagay sa loob ay hindi pareho. Nang hindi sinasabi sa akin ng detalyado, sinabi lang sa akin ng boss na manalo sa unang laro at pagkatapos ay mag-all out para sa pangalawa. Hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa iba pa. Ipanalo ang una at ilabas ang lahat para sa pangalawa. Pat lang. Bumulong si Jingzi ng ilang salita, iniisip na kapag lumahok ang apat na pangunahing sekta, ito ay magiging 8 laban sa 8. Ang unang laro ni Qiu Chen ay tiyak na laban sa isang tao sa labas ng apat na pangunahing sekta. Pagkatapos ng labanan, 4 na tao lang. Ayon sa mga patakaran, 2 laro na lang ang natitira. Kung kaya niyang manalo sa ikalawang laro, nangangahulugan ito na kaya niyang manalo sa martial arts leader kung mananalo pa siya ng isang tao. Gayunpaman, hindi ito pinilit ng pinuno ng Qingyang at hinayaan lamang siyang lumaban para sa ikalawang laro ng buong lakas. This thing sounded too weird, at si Jingzi ay walang kahit isang clue. Hindi niya alam kung ano ang pinaplano ni King Jin at Head Qingyang, ngunit halatang hindi nila inilagay ang lahat ng kanilang pag-asa kay Qiu Chen. Hindi kaya iyon, maliban kay Qiu Chen. Nagtago talaga si King Jin ng ibang backup plans. Kalimutan mo na, dahil hindi mo naiintindihan, kaya huwag mo nang isipin. Ikanaway ni Jingzi ang kanyang kamay, anyway, kahit sino pa ang makaharap ko, basta't mapapanalo ko silang lahat. Itinaas ni Qiu Chen ang kanyang ulo at sumulyap sa kanya, ipanalo silang lahat. Ano ang ginagawa mo ngayon? Hindi maliit ang tono. Hehe, syempre. Itinagilad ni Qiu Chen ang kanyang ulo para mag-isip, pagkatapos ay biglang napagtanto, naputol ang kanyang mga kamay at nag-analisa, ayon sa sinabi mo, si Qingqiu ng Qingyan Sect ay ang iyong pangatlong kapatid na babae, si Pei Yangxi ng Kunlun Mirror ay ang iyong pang-apat na kapatid na babae, at ako ay ikaw. Babae ko. Magiliw na sabi ni Jingzi, hinawakan ang kanyang ulo. Oo. Bahagyang tumango si Qiu Chen at nakangiting sinabi, hindi ka takataka kung gaano ka kumpiyansa. Sa palagay mo ba ay hahayaan ka naming lahat? Pagkatapos magsalita, bago makasagot si Jingzi, bigla siyang sumimangot at sinabing, oo. May Waxian Pavilion. Sa palagay ko may kakaiba kang relasyon kay Muqing. Mukhang nahulaan ko ito. Sabihin mo sa akin, ano ang relasyon niya sa iyo? Siya ay katulad ni Chen. Ngumiti si Jingzi natatakot na baka magtanong pa si Qiu Chen, kaya binuhat niya si Qiu Chen at pumunta sa tabi ng kama, sasali ako sa martial arts competition bukas. Huwag na nating pag-usapan ang ibang bagay. Dapat tulungan ako ni Chen na magsanay muna ng aking mga kasanayan. Chapter 582, nag-aalala ba sa akin ang munting prinsesa? Ikalawang update mangyaring mag-subscribe. Ang pagsasanay na ito ay tumatagal lamang ng isang gabi. Nang umalis si Jingzi sa Tungtian Tower, nabuhayan siya ng pakiramdam. Ang tanging pinagsisisihan niya ay medyo mababa na ang kasalukuyang level ni Qiu Chen para sa kanya, at ang mga jujube pills na ininom niya noong huling pagkakataon ay nagiging mas epektibo. Kahit na matapos mag-practice buong gabi, hindi makagawa ng breakthrough si Jingzi. Matapos lihim na lumipad pabalik sa mansion ni Prince Jin, pumunta si Jingzi sa tabi ni Sumoyan pagkatapos maghugas ng sarili. Nang makitang si Jingzi ay nasa mataas na espiritu at ganap na naiiba sa kahapon ng umaga, nakangiting tanong ni Sumoyan, mukhang si Presidente Jin kagabi. Nakatulog ako ng maayos. Oo, natulog ako kaagad pagkatapos kong bumalik mula sa Waxian Pavilion kagabi at natulog hanggang madaling araw. Tumingin si Jingzi sa gilid. Walang dapat makaalam na ang nakakainis na si Su Xiaoxiao ay wala doon. Nagpatuloy siya sa pagpupuyat magdamag. Kumusta ang mga nangyayari? Bueno, pagkatapos ng aking walang humpay na pagsisikap, ang Pavilion Master mo sa una ay sumang-ayon sa aking ideya, ngunit kailangan ko pa ring ipagpatuloy ang pagsusumikap. Patuloy na magtrabaho ng gusto kay Mu Qingren, walang mali. Napaisip si Jingzi sa sarili. Pagkatapos kumain ng hapunan sa lugar ni Sumoyan, sumakay si Jingzi at ang kanyang partido ng kotse papunta sa labas ng venue ng kompetisyon. Ang ikalawang araw ng martial arts tournament ay hindi naiiba sa unang araw, ngunit bago ito magsimula sa oras na ito, ang pinuno ng Qingyang ay umakyat sa entablado. Bago magsimula ang araw na ito, may gusto akong ipahayag, ibig sabihin, ang mga kalahok mula sa apat na pangunahing sekta ay sumang-ayon na payagan si President Jing na lumahok sa martial arts contest na ito. Wow! Bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, nagkaroon ng kaguluhan sa eksena. Marahil walang nag-aakala na talagang sasali si Jingzi. Bagamat nag-ingay si Jingzi kahapon, naramdaman lang nila na sadyang nag-iingay siya para makita ni Long Audi. Tungkol naman sa pagsali. Haha, court official siya na walang alam sa martial arts, pati si Long Audi. Kahit sino sa kanila ay maaaring bugbugin hanggang mamatay. Sasali lang talaga siya kung may pakulo siya sa ulo.
Kaya nang mabalitaan nilang kasali si Jing Shezhen, nagulat ang lahat. Pero sunod-sunod ang palakpakan. Kung tutusin, nakakatuwang isipin ang napakagandang mukha na binubugbog sa ulo ng baboy. Lalo na't hinawakan nitong ulo ng baboy ang kanilang Diyosa kahapon, sino pa ang tatamaan nila kung hindi siya? Headmaster Qingyang. Sa sandaling ito, isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na damit na may kulay abo na buhok at mukhang bata ang tumayo at sumigaw sa malalim na boses. Nang marinig ito ng iba, napalingon silang lahat, ang matandang ito ay hindi ordinaryong tao, ngunit si Guan Yanji, ang kasalukuyang pinuno ng Kunlun Sect. Siya rin ay isang malakas na tao na may ika-6 na antas. Si Long Audi ang ipinagmamalaki niyang alagad. Sa pagkakataong ito dumating sila na handa at tinitingnan ang posisyon ng pinuno ng alyansa ng martial arts. May problema ba kay Master Qingyang? Master Qingyang, alam ko na mayroon talagang mga tao mula sa 4 na pangunahing sekta na lumalahok sa kompetisyon ng martial arts. Hanggat 3 sa kanila ang inirerekomenda, ang mga tao ay maaaring direktang lumahok sa kompetisyon ng martial arts. Ngunit ito ang taong inirekomenda ay dapat man lang ay miyembro ng Jianghu Sect. Hindi ba mapanganib na magrekomenda ng isang tao mula sa kalye na lumahok sa kompetisyon ng martial art? Dahil sa Long Audi, si Guan Yanji ay walang magandang impresyon kay Jing Zi, ngunit pagdating sa antas na ito, ang kanyang kakayahang mag-obserba ng mga salita at emosyon ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong tao. Nakikita niya na ang binata na nakaupo sa tabi ni Jing Zi ay lubhang kahanga-hanga, at ang hari ng Jin ay parehong kaaya-aya sa tabi niya. Sa isang maliit na pag-iisip, mahulaan niya ang katayuan ng taong ito, malamang na miyembro siya ng maharlikang pamilya. At ang miyembro ng royal family na ito ay madalas na nakikipag-usap at tumatawa kay Jing Zi, na nagpapakita kung gaano kahalaga si Jing Zi sa korte. Kahit na ang kanilang sekta ay hindi nasa ilalim ng jurisdiction ng Imperial Court, kailangan pa rin nila ang pangangalaga ng Imperial Court sa maraming bagay. Kahit na maput si Jing Zi, ang kapangyarihan sa likod niya ay hindi ang gustong hawakan ni Guan Yanji. Kung haharapin siya ni Long Audi, mananalo ba siya o hindi? Kapag nanalo siya, kaiyahiya ang mukha niya, at makakasakit din siya sa korte. Ang pakinabang ay mas malaki kaysa sa pagkalugi, kaya ang pinakamahusay na paraan ay pigilan siya sa pagsali. Nang marinig ang mga salita ni Guan Yanji, ang pinuno ng Qingyang ay medyo napahiya. Gusto lang niyang ipahiya si Jing Zi, nakalimutan niyang hindi siya martial artist at hindi siya makakasali sa martial arts competition. Karamihan sa mga tao sa madla ay gustong makita si Jing Zi na binugbog, kaya't agad silang nagsusumamo. Mercy, sa kanyang ngalan. Isara ang pinuno, kahit na si President Jing ay hindi isang martial artist, sinusuportahan niya ang kompetisyon ng martial arts, hindi ba dapat siya ay masigla? Tama, basta may lakas ng loob na sumali, we have to make an exception, kung hindi ay lalabas na sobrang kuripot. Head Qingyang, dahil sumang-ayon ang 4 na pangunahing sekta, gumawa tayo ng exception. Gumawa ng exception, gumawa ng exception. Nakikinig sa sigaw ng isang grupo ng mga tao sa audience, bahagyang tumanggaw si Jing Zi at sinabing may pagmamalaki ng ngiti, tingnan mo, isang beses lang ako nagpakita kahapon, at nakakuha ako ng atensyon at suporta ng maraming tao. Kung ako ang mananalo sa pinuno ng martial arts, iyon talaga ang inaasahan ng lahat. Haha, sobrang nakakatawa si President Jing. Masayang tumawa si Prince Jin, iniisip na bihira ka pa ring mag-isip ng ganito kapag umakyat ka sa entablado. At ang kanyang anak na si Su Xiaoxiao ay hindi masyadong mabait. Ba, walang hiya. Ikaw lang ba ang gustong maging pinuno ng Martial Arts Alliance? Bakit, hindi ko kaya, pero kaya ng munting prinsesa. Wala akong nakitang maraming tao na nagyaya at gusto mo akong sumama. Ba, hindi kanila pinakyat sa entablado para alalayan ka, gusto kanilang umakyat doon at mabugbog. Ang tanga mo ba talaga para gustong umakyat dyan? Hindi ko alam kung para bang kutsain si Jing Zi, o kung talagang sa tingin ko ay tanga siya at gusto siyang ipaalala, gayunpaman, nagngangalit si Su Xiaoxiao at mukhang cute talaga. Siyempre meron ako, hindi ko alam kung sino ang tatamaan kung kanino. Naiinis na sabi ni Jing Zi. Tanga ka bang tanga o nagpapanggap kang tanga? Nagalit si Su Xiaoxiao, iyon ay isang kompetisyon ng martial arts. Ang espada ay walang mga mata, at ikaw ay labis na kinasusuklaman. Kahit na gusto kitang saksakin hanggang sa mamatay, pabayaan mo na lang sila. Paano ka makakaakyat doon? Malapit na siyang mamatay. Hinawakan ni Jing Zi ang kanyang ilong at naramdaman na may kakaiba sa maliit na loli na ito, at araw-araw niyang minumura ang kanyang sarili hanggang mamatay. Sabi ko, munting prinsesa, dahil sinabi mong gusto mo akong saksakin hanggang sa mamatay, bakit mo ako pinigilan sa paglalaro? Hindi ba dapat mas masaya ka kapag nasaksak ako hanggang sa mamatay sa field? Pagkatapos ay sinabi niya sa isang mapaglarong tono, maaari ba iyon, munting prinsesa? Nag-aalala ka ba sa akin? Nag-aalala sa iyo. Saglit na natigilan si Su Xiaoxiao, at ang kanyang mukha, na maganda at kulay rosas na, ay kasing pula ng pulang mansanas, at lumuwa siya ng hindi nasisiyahan, ba, walang hiya. Sino ang nag-aalala sa iyo? Natakot ako na baka masaksak ka hanggang mamatay. Wala akong masasaksak.
Napakasuklam mong tao, ikaw mismo ang dapat saksakin hanggang mamatay. Xiao Xiao. Nang pinag-iisipan ni Jingzi kung dapat niyang saksakin si Su Xiao Xiao bago saksakin ang sarili, nagsalita si Prinsipe Jin. Huwag kang bastos. Si President Jing ay bata pa at may pangako at may lakas ng loob na sumali sa martial arts competition. Dapat natin siyang purihin at hikayatin. Paano natin masasabi ang napakaraming sarkastikong salita? Humph. Inilibot ni Su Xiao Xiao ang kanyang mga mata kay Jingzi, na may pagtingin sa kanyang mga mata. Ngunit halata ang pagkabalisa at kawalang kasiyahan, at agad niyang ibinaling ang ulo sa gilid. Kabanata 583, ang tamang tagapagtanggol ng Sekta ng Langit at Lupa, ikatlong update, mangyaring mag-subscribe. Ang suporta ng lahat ay hindi nakaapekto sa pananaw ni Guan Yanji. Mula noong sinaunang panahon, palakpakan ang ibinibigay sa mga tamad, habang papuri at pamumuna ang mga mamimili. Ang mga taong ito ay hindi masyadong sineseryoso na panuurin ang kaguluhan, kaya natural silang umaasa na si Jingzi ay lalahok. Pagkatapos ng lahat, hindi sila maghaharap laban kay Jingzi. Kaya't muling sinabi ni Guan Yanji, Head Xingyang, ang mga alituntunin ay hindi maaaring labagin. Kung ang mga ito ay maaaring sirain ng basta-basta, nasaan ang kamahalan ng apat na pangunahing sekta? Ito. Nasa dilema din si Head Xingyang, at gusto niyang lumahok si Jingzi para maturuan siya ng leksyon ng iba. Siya talagang nakipag-ugnayan siya kay Long Audi ng pribado, ngunit talagang hindi niya inaasahan na sasalungat siya ni Master Long Audi. Hindi kaya nagalit siya nang malaman niyang nakausap niya ng pribado ang kanyang apprentice. At imposibleng baliwalain niya ang mga alituntunin sa harap ng napakaraming tao, lalo na kapag naruroon ang tatlo pang malalaking sekta. Kung gayon, paano niya makukumbansi ang iba sa hinaharap? Guro, pumayag ka na lang na makilahok siya. Tumahimik ka. Sa sandaling ibuka ni Long Audi ang kanyang bibig, siya ay pinandilatan ni Guan Yanji, na parabang nasusuklam siya sa bakal. Nang magkaroon ng maliit na salungatan si Long Audi kay Jingzi kahapon, nakita ni Guan Yanji ang lahat. Tungkol naman sa pag-uusap ni Jingzi tungkol sa pagsali sa martial arts competition, hindi niya ito isinapuso. Pagkatapos ng lahat, alam niya na si Jingzi ay isang opisyal ng korte, hindi isang tao sa mundo. Walang papayag. Sino ang nakakaalam na may sumang-ayon dito? Wala siyang oras para ipaliwanag ito sa kanyang apprentice, kaya kailangan muna niyang itigil ito. Dahil tinitigan ni Guan Yanji, galit na umatras si Long Audi, at tinitigan ng masama si Jingzi, na parang sinasabing, maswerte ka, o bugbugin kita hanggang mamatay. Paanong si Jingzi, sa kanyang mixing init ng ulo, ay makatatayo ng ganoong kagalit? Nang nag-aalangan ng pinuno ng Xingyang, hinampas niya ang mesa at tumayo. Napakabilis, ang iba ay ganap na hindi handa at nagulat sa kanyang mga aksyon. Headmaster Xingyang, hindi ako kasali sa martial arts competition bilang court official. Hindi bilang opisyal ng korte. Ibig bang sabihin ay gustong lumahok ni President Jing bilang isang karaniwang tao? Ngumisi si Guan Yanji, mukhang nakakainis. Hindi man lang siya pinansin ni Jingzi at humakbang pasulong, na iniugoy ang kanyang robe pasulong sa cool at marilag na paraan. Ako ang tamang tagapagtanggol ng Sekta ng Langit at Lupa, Jingzi. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, umalangaw ang mga bulong mula sa karamihan. Sekta ng Langit at Lupa. Ang pangalang ito ay napakadami na. Oo, hindi nakakagulat na maglakas loob kang magpakita, handa ka. Maraming kakaiba at kakaibang bagay ang lumitaw sa mga kompetisyon sa martial arts sa mga nakaraang taon. Ang Angguo ay may malawak na teritoryo, at may ilang mga nakatagong mundo. Ang sekta ay hindi nakakagulat. Itong Tiandi Sect, narinig mo na ba ito? Hindi, ano ang tungkol sa iyo? Ako rin wala. Pagkatapos, nagkaroon ng katahimikan sa gitna ng mga tao. Curious na tanong ni Guan Yanji, ilang dekada na ako sa mundo, pero hindi ko pa naririnig ang tungkol sa Heaven and Earth Sect. I wonder kung sino ang Heaven and Earth Sect ni President Jing. Na ang langit ang ulo nito, at ang lupa ang ulo nito. Para sa mga paa, para sa langit at lupang sekta. Itong pinuno, tulad ng hindi ko pa narinig tungkol sa iyong sekta, normal lang na hindi mo narinig ang ating sekta Tiandi, hindi ko hayagang sasabihin na ikaw ay mangmang. Hindi kailanman natalo si Jingzi sa isang away. Pagkatapos ng ilang salita, nagsimulang manginig ang mga kamay ni Guan Yanji. Kasama ng kanyang edad, madaling isipin ang sakit na Parkinson. Guro, pabayaan mo na lang siya. Hayaan mo lang siyang makilahok. Sa pagkakataong ito, hindi sumuko si Guan Yanji. Matagal na tumahimik, iginala ang kanyang mga mata at sinabing, President Jing, bagamat ikaw ay mula sa Tiandi Sect, ikaw ay may katayuan bilang opisyal ng korte kung tutuusin. Sa yugto ng kompetisyon, ang mga kamao at paa ay walang mga mata. Kung ikaw ay nasugatan, kung gagamitin mo ito upang pahirapan ang ating sekta pagkatapos, hindi ba tayo magiging pipi at kakainin? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, agad na naunawaan ng mga taong kumakain ng melon na nanunood pa lang ng excitement kung bakit pinipigilan ni Guan Yanji si Jingzi na lumahok sa kompetisyon. Ang dahilan ng pagpupulong ay pareho sa Long Aude.
Umiling siya at naisip na kung tutuusin, mas mainit pa rin ang luya kapag matanda na siya. Ikinaway ni Jingzi ang kanyang kamay at marangal na sinabi, imposible, pinakaayaw kong mangbuli sa iba. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa aking pagkakakilanlan bilang isang opisyal ng korte. Kahit matalo mo ako, hindi mo kailangang mag-alala na magpadala ako ng mga tauhan ng pahayagan upang iulat ang mga negatibong aspeto ng iyong sekta araw-araw. Kung hindi mo alam ang balita, hindi mo kailangang manghimasok sa iyong lokal na opisyal at makialam sa akin. Huwag kang mag-alala tungkol sa paggamit ko ng mga opisyal na sandata para sa personal na paggamit at pagsasalita ng masama tungkol sa iyo sa harap ng kanyang kamahalan, upang ang iyong sekta ay hindi na magkaroon ng tantungan sa Angwo. Jingzi. Pagkasabi nun, natigilan ang lahat. Bagamat paulit-ulit niyang sinasabi na, huwag kang mag-alala, lahat ay hindi tanga. Ginawa niyang mas konkreto ang pamamaraan. Halata naman na ito ang iniisip niya, at wala pa rin daw dapat ikabahala. Tulad ng apat na pangunahing sekta, hindi kailangang matakot sa korte ng imperial. Kung talagang maglakas loob ang korte ng imperial na ipahiya sila, matatanggap nila ang pinakamataas na kagandahang loob saan man sila pumunta sa ibang bansa. Ngunit ang parehong ay hindi maaaring sabihin para sa mga maliliit na sekta. Nagsusuot sila ng sombrero ng isang sekta ngunit walang lakas ng sekta. Sa totoo lang, kadalasan kailangan nilang tingnan ang mukha ng korte para kumilos. Kung totoo nga ang sinabi ni Jingzi, hindi ba mapapahamak ang kanilang sekta? Sa pag-iisip nito, ang mga taong iyon mula sa maliit na sekta ay halos naging berde nang tumingin sila kay Jingzi. Marami ring tao ang gustong lumahok kay Jingzi. Kung tutuusin, hindi siya makikilala ng karamihan. Inaasahan lang nila na si Jingzi ay makakatagpo ng taong may galit. Masungit na kapatid, sipin mo na lang siya. Noong una ay gustong pigilan ni Guanyanji si Jingzi sa pagsali, ngunit dahil sa kanyang mga bastos na salita ngayon lang, nagalit si Guanyanji. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi niya, President Jing, wala ni isa sa inyo dito ang mga hanggal, at hindi mo kailangang takutin ang mga tao sa iyong mga salita. Kung talagang gusto mong lumahok, pagkatapos ay gagawa tayo ng desisyon sa buhay o kamatayan, anuman ang kamatayan o pinsala. Kung sumasang-ayon ka, hayaan mo ito. Kung hindi ka sumang-ayon na lumahok, ako ang unang tatutol. Gusto talagang sabihin ni Jingzi, ikaw ay manok, kaya tumututol ka. Gayunpaman, nang ang mga salita ay dumating sa kanyang mga labi, masayang sinabi niya, okay. Ngunit hindi ko kayang panindigan ang sarili ko, kailangan ding tumayo ang iba. Okay, may opinyon ba ang ibang tao? Hinihintay ni Guanyanji ang pangungusap na ito at ngumiti. Tanong ng iba. Alam ng mga taong iyon mula sa maliit na sekta na si Jingzi ay hindi marunong martial arts, kaya hindi sila matatakot sa mga utos ng militar. Si Long Audi ang unang nagsabi, okay, pagkatapos ay lagdaan ang sertipiko ng buhay at kamatayan. Pagkatapos ay umalis si Jingzi. Umakyat sa entablado at lagdaan ang sertipiko ng buhay at kamatayan kasama si Long Audi at ang mga taong sasali sa kompetisyon ngayon. Susunod, opisyal na magsisimula ang kompetisyon ngayon. Dahil ang bawat isa sa apat na pangunahing sekta ay may isang kalahok, ang ibang mga sekta ay dapat ding magpasya sa apat na kalahok sa loob ng 2 araw. Ang nanalo kahapon ng umaga ay si Lin Qingshan mula sa Qingcheng sect, at si Long Audi mula sa Kunlun sect ang nanalo sa hapon, kaya ngayong umaga at hapon, may mananalo bawat isa. Walang limitasyon sa pagkakasunod-sunod ng hitsura, at walang patas o hindi patas. Pagkatapos ng lahat, isang tao lamang ang maaaring manalo sa pinuno ng martial arts sa huli. Kapag dumating siya sa entablado ay hindi nakakaapekto sa resulta. Nang makakita ng taong umaakyat sa entablado, nag-isip sandali si Jingzi at tumayo. Kabanata 584, sumuko ng walang laban, ika-4 na update, mangyaring mag-subscribe. Sa ilalim ng atensyon ng lahat, humakbang si Jingzi sa entablado. Maislan at gwapo, may matikas na ugali. Habang naglalakad pasulong, ngumiti siya at tumingin sa audience, winuwagayway ang kanyang mga kamay at madalas na tumatango, na parabang pinangungunahan niya ang gawaing inspection, na ikinagalit ng mga tao sa audience, lalo na sina Long Audi at Lin Qingshan. Maghintay hanggang sa umiyak ka. Nang makita ang kanyang hitsura, sina Mu Qingren, Wang Yingqiu, Qiu Chenchen at iba pang mga babae ni Jingzi ay nakangiting alam, ang masamang taong ito ay masyadong makapal ang balat, hindi ba siya marunong umakit ng puot. Para sa kanyang dalawang kapatid na babae, sina Qingqiu at Pei Yangxi, tumingin sila sa figure ni Jingzi at nabighani, sa isang kisap mata, lumaki ang maliit na gumagawa lang ng gulo. Gayunpaman, kahit na lumaki na siya, hindi pa rin niya inaalis ang kanyang pag-uugali sa paggawa ng gulo. May mali. Ngunit, ito ay mahusay. Sa oras na ito, ang nasa entablado ay isang lalaki na mas matanda kay Jingzi ng ilang taon at nakasuot ng brown na robe. Nang makita niyang paparating si Jingzi, medyo na-stress siya. Kahit na pumirma siya ng life and death certificate, hindi siya maglalakas loob na bugbugin si Jingzi hanggang mamatay. Kung tutuusin, kung kumalat ang balita tungkol sa pambubugbog hanggang mamatay sa isang opisyal ng korte, kahit walang gulo ang kanyang sekta, siya mismo ang mahihirapan. Well, bigyan mo lang siya ng magandang bagbog.
Inaliw ng lalaki ang kanyang sarili sa kanyang puso, at nang umakyat si Jingzi sa entablado, ikinulong niya ang kanyang mga kamay at sinabi sa kanya, "That ong sect, Zhang Jinru." Ikinumpas din ni Jingzi ang kanyang mga kamay sa disenteng paraan at sumagot. Sekta ng Tiandi, Jingzi. Siya. Nakaramdam pa rin ng saya sa kanyang puso. Maliban sa apat na pangunahing sekta, tila ang mga pangalan ng ibang sekta ay hindi kasing ganda ng kanilang Tiandi sect. Hindi, kahit na ang apat na pangunahing sekta ay walang kasing dominanteng mga pangalan gaya ng Tiandi sect. Magaling daw ang master niya sa pangalan. Kung siya ay talagang tinatawag na Hammer Gang o Axe Gang, at talagang kinuha niya ang titulong Wulan Leader, at ang iba ay nagpapakilala sa kanya bilang, The Hammer Gang Leader, o, The Axe Gang Leader, then too inferior. Kung handa na kayong dalawa, pwede na kayong magsimula. Paalala ni Head Xingyang mula sa ibaba. Lahat ng tao sa paligid niya ay para siyang binugbog hanggang mamatay, at gusto nilang tamaan kaagad ni Zhang Jinru si Jingzi. Bahagyang tumanggo si Zhang Jinru sa pinuno ng Xingyang, pagkatapos ay hinugot ang espada mula sa kanyang baywang at tumingin kay Jingzi. President Jing, anong klaseng armas ang ginagamit mo? Ipakita mo. Hihingi ako ng payo kay President Jing. Sa tonong iyon, tila handa nang kumilos si Zhang Jinru sa sandaling ilabas niya ang kanyang sandata. Nag-isip sandali si Jingzi at sinabing, oo. Pagkatapos ay inabot niya ang kanyang mga braso at kinuha iyon. Hoy, hindi ito. Sa oras na ito, si Jingzi ay naglabas ng isang gintong token, pinagpag ito, at pagkatapos ay sinabi sa kanyang sarili, ito ang gintong medalya na ibinigay ng kanyang kamahalan, bakit mo ito kinuha? Hoy, hindi yun. Matapos ilagay ni Jingzi ang gintong medalya sa kanyang mga braso, naglabas siya ng isang itim na token na may mga pulang palamuti. Dahil hinawakan niya ang token patayo, ang Jinghong, sa token, ang dalawang salita ay lumitaw ng napakalinaw sa mga mata ng iba, lalo na kay Zhang Jinru. Ito. Oh, paano mo makukuha ang Jinghong token? Walang Jinghong Iron Cavalry dito, at hindi na kailangan ng token para utusan sila. Natigilan ang lahat. Maari ba niyang pamunuan ng Jinghong Iron Cavalry? Dapat mong malaman na ang Jinghong Iron Cavalry ay isang espesyal na pag-iral sa Angwo. Hindi lamang ang mga karaniwang tao ay itinuturing silang mga Diyos, ngunit maging ang mga tao sa mga sekta na ito ay natatakot sa Jinghong Iron Cavalry sa kanilang mga puso, lalo na ang unang babaeng general sa Angwo. Medyo hinahangaan pa. Dahil alam ng lahat na kung i-provoke mo ang Jinghong Iron Cavalry, hindi mo sila matatakasan hanggat nasa Angwo ka. Kaya pagkatapos makita ang Jinghong token, nanghina ang mga binti ni Zhang Jinru. Nang muli niyang tingnan si Jingzi, naging komplikado ang kanyang mga mata. Sa wakas nahanap na, nandito na. Matapos ibalik ni Jingzi ang Jinghong token, sa wakas ay naglabas siya ng gintong punyal mula sa kanyang manggas. Ito ang aking sandata. Inaliw niya si Zhang Jinru at sinabing, Zhang Xiaoxia, bagamat ito ang espada ng emperador na ibinigay sa akin ng kanyang kamahalan, hindi mo kailangang matakot. Hindi ko pagaanong ginagamit ang espadang ito. Sa oras na iyon, ibinigay sa akin ng kanyang kamahalan ang espada. Noong ginagamit ko ang espada ng emperador, binalaan ako na magagawa ko ang mundong ito, at sinabihan ako na kaya kong lutisin ang mundo. Bagay na maginhawa, ngunit hindi ko inaasahan na gagamitin ko ito ngayon. Si Jingba, ang prefect ni Jingxi na nakaupo sa likod ng entablado, ay pumulupot sa kanyang mga labi. Hindi ginagamit. Ginamit mo pa yun para takutin ako kahapon. At si Zhang Jinru ay wala na sa mood makipagkompetensya. Mayroon siyang gintong medalya at isang Jinghong token, at ngayon ay lumabas ang isang Emperor's Sword gaano siya kalakas ng loob na makipaglaban sa Emperor's Sword. Ang Imperial Court ay iba sa sekta. Ang mga espada sa sekta ay para sa pagkain at may mataas na kalidad, habang ang espada ng emperador ay kadalasang ginagamit para sa pananakot. Hindi ba ito kasing tigas ng sarili niyang espada? Kung ang Emperor's Sword ay aksidenteng nabali sa panahon ng laban, naramdaman ni Zhang Jinru na ang kanilang sekta ay masisira din. Pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, nararamdaman ko na ang laban na ito ay hindi mapanalunan. Anyway, hindi tayo mananalo sa martial arts leader in the end, so why bother to offend the court so stupidly? Zhang Xiaoxia, handa na ako, magsimula tayo. Hinugot ni Jingzi ang Emperor's Sword at sinabing may pananabik. Haha, akala mo tanga ako. Ngumisi si Zhang Jinru sa kanyang puso at direktang itinulak pabalik ang espada. Zhang Xiaoxia, ano ka? President Jing, hindi ako magaling sa akademya at hindi kasing husay ng iba ang kakayahan ko. Handa akong maging mababa, kaya sumuko na ako. Ito. Si Jingzi ay nagpakita ng sobrang naguguluhan na ekspresyon sa kanyang mukha, ngunit siya ay tumatawa sa kanyang puso. Dumampot siya ng isang bulaklak, well, alam mo kung ano ang nangyayari. Sa katunayan, si Zhang Jinru, na nakaharap sa kanya, ay nasa unang antas lamang ng ika-4 na antas. Hindi man lang siya kwalipikadong magdala ng kanyang sapatos. Kahit na wala itong maliliit na pandaraya, tiyak na matatalo siya ni Jingzi. Gayunpaman, ayaw niyang masyadong maagang ipakita ang kanyang lakas, para isipin ng mga tulad ni Long Audi na kaya niyang manalo dahil nagpapanggap lang siyang tigre.
Pagdating ng panahon, magagalit siya na hahamunan niya ang kanyang sarili at pagkatapos ay hahampasin niya siya sa buong lupa gamit ang kapangyarihan ng isang Diyos na bumaba mula sa lupa. Naghahanap ng ngipin. Ito ang cool na operasyon ng isang master ng showmanship. Hindi nagpapigil si Zhang Jinro. Pagkatapos magsalita, iniyuko niya ang kanyang mga kamay kay Jingzi at pagkatapos ay magalang na bumaba ng stage. Ang lahat ng ito ay nangyari ng napakabilis at biglaan. Halatang hindi inakala ng mga tao sa audience na mauulit ang ganoong bagay. Natigilan sila saglit at saka agad na sumabog. Napakahiya. Nakakahiya na maging miyembro ng iisang sekta kasama ang gayong tao. Oo, nakakahiya talagang sumuko ng walang laban, hindi laban. Kapag pinapunta mo ako, hindi mahalaga kung manalo ka o matalo, kailangan mong lumaban. Sumasang-ayon ako. Kung hindi mo ipinapakita ang iyong kakayahan, bakit? Ikaw pumunta sa kompetisyong ito. Kung aakyat ako, tuturuan ko siya ng leksyon. Bahagyang natigilan ang malaking lalaki na masayang nagsasalita nang marinig niya ito, at kumunot ang noo, hoy, pupunta ba ako sa entablado mamaya? Ang mga tao sa tabi niya ay tumango, tumingin sa kanya na may gloating na mga ekspresyon at nagsabi, oo, ayon sa utos, ikaw ito. Lahat kami ay naghihintay na dumating ka at bigyan kami ng isang demonstrasyon at ipakita ang iyong mga kasanayan. Array. Matapos marinig ito, biglang tinakpan ng malaking lalaki ang kanyang tiyan, natatae ako. Sabi niya pagkatapos nun, tumakbo siya palayo, at may mga nakatayo doon, nakatingin sa isa't isa. Chapter 585 Natatakot ako na hindi kita sinasadyang matalo hanggang mamatay. Unang update, mangyaring mag-subscribe. Si Zhang Jinro ay bumaba sa entablado sa gitna ng nagtatanong na mga mata ng lahat, pumunta sa harap ng pintuan ng kanyang Panginoon, yumukod sa mga nakatatanda sa pintuan ng kanyang Panginoon at nagsabi, Guru, ang disipulong ito ay nahihiya sa kanyang Panginoon. Turuan mo ako. Ang matandang lalaki na tinawag na master ni Zhang Jinro ay ngumiti at tumango, oo, siya ay karapat-dapat na maging isang disipulo. Siya ay tumpak na masuri ang sitwasyon sa larangan ng kompetisyon. Guro, hindi mo ba ako sinisisi? Tumangala si Zhang Jinro at gulat na sinabi. Bakit kita sisisihin? Pero sila. Inabot ni Zhang Jinro at itinuro ang gilid. Marami pa ring nakaturo sa kanila at mukhang hindi nasisiyahan. Ngumiti ang kanyang amo, huwag kang mag-alala sa grupong ito ng mga tao. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin ng iba sa iyo. Kung maglakas loob sila, hayaan mo na lang sila. Gayunpaman, nararamdaman ko na kung ang grupong ito ng mga tao ay maupo sa kapangyarihan, natatakot ako na hindi nila ako may kukumpara sa iyo. Gumawa ng mahusay na pagsusuri ang master ni Zhang Jinro. Pagkababa ni Zhang Jinro, naging malamig ang yugto ng kompetisyon. Ayon sa mga tuntunin ng kompetisyon, ang bilang ng mga taong kalahok sa kompetisyon sa umaga ay naayos. Hanggat may nanalo, maaari nilang piliin na tapusin ang kompetisyon, at pagkatapos ay makipagkompetensya sa iba pang mga nanalo upang matukoy ang pinakamakapangyarihang tao. Kung ikaw ay isang taong may kumpiyansa, maaari kang manatili sa entablado at magkaroon ng labanan sa gulong sa entablado, naghihintay na hamunin ng iba. Si Jingzi, sa kabilang banda, ay hindi man lang mainitan maliban sa paglabas ng kanyang espada. Natural ayaw niyang bumaba agad kaya tumayo siya sa stage at naghintay. Dahil dito, walang umakyat sa entablado pagkaraan ng mahabang panahon na paghihintay na medyo ikinabahala niya. Head Xingyang, ano ang nangyayari? Ito. Hindi inaasahan ni Head Xingyang na mangyayari ang ganitong bagay. Hiniling niya sa mga taong ito na turuan ng leksyon si Jingzi, ngunit nauwi sa ganito. Pagkatapos ay tumingin siya sa listahan at tinawag ang kanyang pangalan. Pagkatapos ay narinig niyang sumakit ang tiyan ng tao at tumakbo palabas. Sakit ng tiyan. Ngumisi si Head Xingyang at hindi naniwala. Lahat ng mga kalahok sa kompetisyon ngayong umaga ay maaaring lumitaw anumang oras nang hindi maayos. Pero kahit ganun, walang lumabas. Kailangan kong sabihin na ang Jinghong Token at ang Emperor's Sword ay napakalakas kaya natakot nila ang grupong ito ng mga tao na wala sa kanilang talino. Oy, akala ko sa una ay napakalakas ng martial arts tournament na ito, haha, yun pala. Pero understandable naman na malungkot ang mga masters. Matapos marinig ito, may isang grupo ng mga tao ang nagalit ngunit walang lakas ng loob na magsalita, ngunit may ilan din na sumisigaw na umakyat sa entablado at bugbugin hanggang mamatay. Ang mga tao ni Jingzi, ngunit karamihan sa mga taong ito ay hindi kasama sa laro, at mukhang hindi sila interesado sa bagay na iyon. Nang makitang hindi ito ang paraan, ang pinuno ng Xingyang sa wakas ay walang pagpipilian kundi pilitin ang mga tao na umakyat sa entablado sa pamamagitan ng pagbibigay ng pangalan sa kanila. Ngunit kahit na umakyat sila sa entablado, ang kanilang pagganap ay katulad ng kay Zhang Jinro, o kahit na mas mababa sa kanya. Wala na silang masabi at basta na lang sumuko at bumaba sa pwesto. Sa ikalawang araw pagkatapos ng kompetisyon sa martial arts, naranasan ko ang pinaka-nakakabagot na umaga. Inaantok si Jingzi sa entablado, at ang mga tao sa audience ay napuno ng galit, ngunit wala silang magagawa. Sa oras na ito, ang pinuno ng Xingyang ay sumulyap kay Long Audi sa likuran niya, at agad na naunawaan ni Long Audi. Gagawin ko.
Nang matapos siyang magsalita, tumayo siya mula sa lupa, itinaas ang kanyang espada at direktang lumipad patungo sa entablado ng kompetisyon. Naalala ko, ikaw ang unang pwesto kahapon ng hapon, di ba? Diretso ka nang umaban sa 8-person competition bukas. Anong ginagawa mo dito? Lihim na natuwa si Jing Zi, ngunit nagkunwari siyang nalilito. Gustong-gusto ni President Jing na lumahok sa martial arts competition. Dapat gusto niyang pahalagahan ng martial arts ng ating mga martial arts practitioners. Pero hindi lang nirerespeto ng mga taong iyon ang martial arts ethics at hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon na hayaang kumilos si President Jing. Nag-aalala ako na hindi ito gagawin ni President Jing. Napakasaya ko, kaya lumapit ako. Nakangiting sabi ni Long Ao. Hindi yun gagana. Si Jing Zi ay may takot sa kanyang mukha at paulit-ulit na ikanaway ang kanyang mga kamay. Ikaw na ang unang pwesto kahapon ng hapon, labag sa mga patakaran na lalabas muli. At saka, ayos lang ako kung mananalo ka, ngunit kung ikaw kung matalo ka sa akin, mas hindi patas na ikaw ang mauna sa grupo kahapon ng hapon. Ikaw lang. Matatalo ba ako? Buong pagmamalaki ni Long, kailangang mag-alala si Pangulong Lao Jing tungkol dito. Kung manalo ako ay magpapatuloy sa unang pwesto kahapon ng hapon. Kung matalo ako, diretso akong matatanggal. Ang pangalawang pwesto kahapon ng hapon ay direktang ipupromote ng isang lugar. Jing Z. Patuloy na umiling matapos marinig ito, hindi ba masama ito? Sinulyapan niya ang pinuno ng Qingyang, kumikislap ang kanyang mga mata. Headmaster Qingyang, sa tingin mo ba ay labag ito sa mga patakaran? Ang sunod-sunod na pagkilos ni Jing Zi ay nahulog sa mga mata ng lahat, at halatang ito ay isang reaksyon ng takot. Ngumisi si Haring Jin sa kanyang puso, ngunit sinabi, si Pangulong Jing ay sumasali sa kompetisyon ng martial arts ngayong taon. May ilang mga patakaran na nalabag, at ang kompetisyon sa martial arts ngayong taon ay napaka-espesyal, kaya hindi imposibleng gumawa ng isang bagay na espesyal. Anyway, isang tao lang ang maaaring manalo sa huli, at hindi ito patas o hindi patas. Sabi. Ang pinuno ng Qingyang. Basically agreed with Long Audi's meaning. Long Audi smiled proudly, haha, I will let you taste my power later. Kung ganoon. Napabuntong hininga si Jing Zi, okay. Pero hayaan kong linawin ko nang maaga na titigil tayo rito at walang magiging casualty. Nang marinig ito ni Long Ao, naisip niya kaagad na nag-aalala si Jing Zi na mabugbog siya nito. Kinailangan ko ng pagkain para ilabas ang kasabihang, hanggang sa dulo. Gusto ko sanang saksakin ka hanggang sa mamatay at huminto sa iyo. Panaginip. Habang nanunuya, buong pagmamalaki ni Long na sinabi, President Jing, huwag mong kalimutan na kakapirma mo pa lang ng life and death certificate. Bagamat gusto ko rin itong pigilan, ngunit kapag kumilos tayo mamaya, sino ang makakagarantiya na walang aksidente? Tumango si Jing Zi at same time na sinabi, natatakot lang ako sa isang aksidente at hindi sinasadyang mapatay ka, kaya hiniling ko sa iyo na itigil ito. Matapos marinig ito, nagnganga ang mga ngipin ni Long Audi at marahas na sinabi, kung gayon ay hindi na kailangang mag-alala si Pangulong Jing tungkol dito. Ang buhay at kamatayan ay napagdesisyonan ng tadhana. Kung talagang hindi ako kasing husay ng iba, mamamatay ako. Ngumiti si Jing Zi, hehe, sa pag-aakalang isa ka talagang propeta. Okay, ngayong nakapagdesisyon na si Young Master Long, simulan na natin. Pakiusap. Dahil doon, inilabas ni Long Audi ang kanyang espada. Iba ang buong aura niya kumpara kanina. Kahit na ang mga tao sa madla, maaari mo ring makaramdam ng isang malamig na lakas mula sa kanya. Tulad ng inaasahan kay Young Master Long. Bagaman ang Kunlun sect ay hindi isa sa 4 na pangunahing sekta, sa mga tuntunin ng lakas at pundasyon, ito ay talagang mas malakas kaysa sa Qingcheng sect. Hindi ba? Kung titingnan ang momentum ni Young Master Long, sa palagay ko dapat ay nasa above the 5th level siya. Oo, talagang umaasa ako na masubukan ni Young Master Long ang kanyang makakaya. Ang implikasyon ay umaasa ang mga taong ito na babaguhin ni Long Audi ang estilo ng mga nauna at makakita ng dugo kapag binunot niya ang kanyang espada. Kung makakita ka ng dugo, tatakan mo ang iyong lalamunan. Ayon sa alitan sa pagitan ni Long Audi at Jing Zi kahapon, at sa pag-uugali ni Long Audi na umaban upang lumaban ng isa pang beses, sa tingin nila ay napaka-posible. Sa oras na ito, gumalaw si Long Audi, tulad ng isang kidlat o bagzo ng hangin, na sumanib sa espada at direktang tumusok patungo kay Jing Zi. Napasigaw ang lahat. Ang lakas ng espadang ito, pabayaan ng mga ordinaryong tao, hindi ito maiiwasan ng karamihan sa mga manunood. Mukhang matatapos na ang mahabang buhay ni Jingxi. Chapter 586 na sino pa? Ikalawang update mangyaring mag-subscribe. Sa antas ni Jing Zi, masasabi ng isa sa isang sulyap na ang antas ni Long Audi ay nasa gitna lamang ng ikalimang antas. Sa mga nakababatang henerasyon, maliban sa mga mula sa 4 na pangunahing sekta, siya ay itinuturing na pinakamahusay. Oh, ganun din ang naisip ni Long Audi. Kung hindi ko kayang ikumpara sa kanila, hindi kita may kukumpara, opisyal ng aso. Isang espada ang papatay sa iyo, at walang makakapigil sa iyo. Gayunpaman, sa mga mata ni Jing Zi, ang kanyang mga galaw ay hindi naiiba sa slow motion.
Pagdating ng espada sa kanyang mga mata ay bahagyang tumagilid at umiwas. Wow! Nagkaroon ng dagandong mula sa madla, at pagkatapos ay nahulog sila sa isang mahabang patay na katahimikan. Siya! Nagtago! Paano siya makakatakas? Ang 5th level realm ay bihira na sa lahat, at ang magaan na kasanayan ay higit pa. Ginamit lamang ni Jingzi ang gitnang bahagi ng kanyang pangalawang antas na katawan na kasing liwanag ng isang lunok, kaya hindi gaanong nakakakita ng malinaw ang kanyang mga galaw. Gayunpaman, malinaw na nakita ito ng maraming tao sa 4 na pangunahing sekta. Maraming kababaihan ang nakaramdam ng ginhawa at mga ngiti sa kanilang mga mukha na nagsasabing, alam kong magiging ganito ito. Si Su Xiaoxiao ay mukhang hindi makapaniwala. Para naman kay King Jin at Head Xingyang, nakakunot ang kanilang mga kilay nang tumingin sila kay Jingzi, na may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Parang niloko siya. Pero bakit hindi nila makita na alam niya ang martial arts noon? Hindi, hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakikita. Paulit-ulit nang inisyon ni Lin Qingshan. Pagkatapos ng lahat, ipinakita lamang ni Jingzi na siya ay kasinggan ng isang lunok. Hindi niya akalain na ang kaharian ni Jingzi ay mas mataas kaysa sa kanya, hayaan mong ipagmalaki mo sandali, at iiyak ka mamaya. Para naman kay Pei Chunjing at Master Mingji, pareho silang natawa. Alam nilang lahat ang relasyon ng paborito nilang disipulo at ni Jingzi. Kung si Jingzi ay talagang hindi marunong martial arts, paano siya mapapanood ng magkapatid na mamatay? Bagamat ang lahat ng ito ay hindi inaasahan, ito ay makatwiran din. Gayunpaman, ang isa na pinakanagulat ay si Long Audi na nasa unang lugar ng kompetisyon. Siya! Kaya ba talaga ang Qinggang? Nang lumingon siya, nakita niya si Jingzi na nakangiti sa kanya na may mapanghamak na tingin sa kanyang mukha, at bumubulong, Young Master Long, hindi na kailangang palayain ako. Dapat kang pumunta ng mas mabilis. Kung hindi, iisipin ng iba na tayong dalawa ay nakikipagkompetensya sa isa't isa. Para siyang si Wu. Galit na galit si Long Audi. Hindi siya tanga, kaya bakit hindi niya narinig na nagsasalita si Jingzi ng balentuna at kinukutya siya? Kunin mo muli ang aking espada. Sa pagkakataong ito, si Long Audi ay hindi lamang gumamit ng bilis kapag umaatake, ngunit ginamit din ang mga lihim na kasanayan ng Kunlun School sa sukdulan. Masasabing naabot na niya ang rurok ng kanyang buhay sa ngayon. Pagkatapos, umungal ito at lumipad patungo kay Jingzi. Sa suntok ngayon, ang kanyang espada ay nakatutok sa katawan ni Jingzi, na nag-iiwan ng ilang puwang para dito. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang espada ay tumama sa mukha ni Jingzi mula sa itaas hanggang sa ibaba, na may balak na patayin siya. Halatang halata. Napabuntong hininga ang lahat sa audience at tinitigan si Jingzi nang hindi kumukurap, gustong makita kung paano niya ito iniiwasan. Ngunit sa pagkakataong ito si Jingzi ay matatag na nakatayo sa kinatatayuan, ang kanyang mga paa ay tila na puno ng tingga, hindi gumagalaw, itinaas lang niya ang Emperor Sword sa kanyang kamay. Parang gusto niyang harangin ang espada gamit ang espada. Ang pagharang sa espada sa lugar, maliban kung ang agwat sa pagitan ng dalawang kaharian ay malaki, ay naghahanap ng kamatayan. Nakita lang ng lahat ang Qinggang ni Jingzi, at hindi nila alam kung ano ang antas ng kanyang martial arts. Ngunit kahit na ganoon, hindi sila naniniwala na si Jingzi ay mas mahusay kaysa kay Long Audi, na nasa ikalimang antas. Kung maaabot mo ang ikalimang antas sa murang edad, bakit kailangan mo pang pumunta sa Imperial Court para maging opisyal? Nang isipin ng lahat na si Jingzi ay malapit ng mamatay, ang espada ni Long Audi ay tumama na mula sa himpapawid. Bang! Nagsalpukan ang mga espada sa isang malutong na tunog. Hindi lang nabali ang Emperor's Sword, pati si Long Audi ay ipinadala sa paglipad ng halos 10 metro. Kung hindi dahil sa magaspang na ibabaw ng platform ng kompetisyon na nagbigay sa kanya ng pagtutol, diretso na sana siya. Paano ito mangyayari? Ang lahat ay nataranta, at si Long Audi ay lalong naguluhan. Siya ay lubos na naguguluhan, ngunit iniisip ang mga masasakit na salita na sinabi niya kay Jingzi noon, kung siya ay natalo, paano siya magkakaroon ng mukha upang tumambay sa mundo sa hinaharap. Hindi niya pinapansin ang sakit ng kanyang katawan, naramdaman na lang niya ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Nadapa siya at sumugod papunta kay Jingzi. Pero sa bilis ng pag-alis niya, mas mabilis pa siyang bumalik. Sa pamamagitan ng isang putok, pinalayas siya ni Jingzi ng napakalakas na siya ay maaaring patay o may kapansanan. Malakas na nahulog si Long Audi mula sa langit patungo sa entablado. Sinubukan niyang magpumiglas na bumangon, ngunit ang kanyang katawan ay suray-suray. Matapos ang pagluwa ng isang subo ng dugo, muli siyang bumagsak sa lupa at hindi na muling bumangon. Halika dito, gamutin mo ang iyong mga sugat dali. Sandaling natahimik ang mga manunood, at saka umalangaw-ngaw ang may ingay na tawag para sa tulong. Mula sa simula hanggang sa wakas, si Jingzi ay mayroon lamang isang pag-iwas, isang block, isang sipa, at 3 galaw, at bawat galaw ay napakasimple. Hayaan na ang isang martial arts competition sa pagitan ng martial arts people, kahit ang mga ordinaryong tao na casual na nakikipaglaban sa kalye ay may mas magandang galaw kaysa sa kanya. Marami, at mas mataas ang level ng excitement kaysa sa kanya. Pero kahit na ganoon ay walang nang ahas na pagtawanan siya.
Dahil alam ng lahat na kung hindi dahil sa makapangyarihang pagsupil sa realm, hindi niya papatayin si Long Audi, na may ikalimang antas ng realm, ng basta-basta. Sa makatuwid, ang mga tumawalang kay Jingzi ay tahimik sa oras na ito, at ang mga sumuko kaagad pagkatapos umakyat sa entablado ay kinutya ng mga tao sa kanilang paligid, ngunit ngayon ay maaari na nilang iangat ang kanilang mga ulo at ipakita ang kanilang pagmamalaki. Tingnan mo, kung hindi sumuko ang labor at management, mas malala pa sa kanya. Sa hindi inaasahan, mas malakas siya kaysa sa inaakala ko. Umiling si Pei Chunjing at bumantong hininga. Master Pei Jing, nakikita mo ba ang kanyang kaharian? Lumingon si Master Mingji at nagtanong. Hindi ako natatakot sa mga biro ni Master Mingji. Ilang taon na akong naglilibot sa mundo. Nakita ko ang mga taong may matataas na kaharian na nagtatago ng kanilang kaharian sa harap ng mga taong may mababang kaharian. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganitong uri ng tao na hindi nakakakita ng anumang pagbabago sa panloob na enerhiya. Tumanggaw din si Master G, oo, ngunit kung titingnan ang paraan ng pakikipaglaban niya sa junior mula sa Kunlun sect, siya ay dapat na nasa ikalimang antas ng PEC, o ang ika-6 na antas. Tumanggaw din si Pei Chunjing bilang pagsang-ayon, kung hindi dahil sa malaking pagkakaiba sa kaharian. Paano matatalo ni Jingzi si Long Audi sa tatlong move on the spot? Master Mingji, mukhang hindi na makukuha ng iyong Qinyan sect ang martial arts leader na ito sa pagkakataong ito. Haha, malamang napakahirap para kay Master Pei Jing na makuha ito. Pero, tingnan natin ngayon. Kung hindi mo kukunin, parang wala namang malaking pagkakaiba, di ba? Pagkasabi nun, nagkatinginan ang dalawa at alam nang umiti. Si Haring Jin at si Head Qingyang ay hindi maganda ang kalooban. Nagkatinginan sila na may mga komplikadong ekspresyon. Tila lahat ng kanilang mga naunang plano ay nag-ambala sa hitsura ni Jingzi. Sa oras na ito, tumingin muli si King Jin kay Lin Qingshan. Ang mga mata ni Lin Qingshan ay kalmado, ngunit mahigpit niyang hinawakan ang espada sa kanyang kamay, bahagyang tumanggo, at ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Si Jingzi, na nakatayo sa entablado, ay wala sa mood na obserbahan ang mga psikolohikal na pagbabago ng mga taong ito. Nang tumingin kay Long Audi na nadadala, nagsisisi siyang umiling, na parang, hindi mo magagawa bago ako kumilos. Pakiramdam. Lumabas siya, tiningnan ang mga manunood, at dahan-daang sinabi. Sino pa? Kabanata 587 Kabanata 570, one-on-one na labanan sa apat na pangunahing sekta, ikatlong update, mangyaring mag-subscribe. Bagamat hindi pa napagpasyahan ang pinuno ng alyansa ng martial arts, kung ang isa ay mapipili bilang, hari ng mga lakas, sa martial arts tournament na ito, dapat ay si Jingzi. Nang tumingin siya sa madla at sinabing, sino pa? Kinilala ng lahat ang katotohanan ito. Ang lalaking ito, ang galing talaga magpanggap. Nag-isip sila ng mapait. Kung pwede lang. Kaya kung magpanggap ng ganito. Sobrang inggit sila. Gayunpaman, kung ang pagkukunwari ay matagumpay o hindi ay nakasalalay sa reaksyon ng mga tao sa madla. Matapos tumayo si Jingzi ng halos isang kapat ng isang oras, wala pa ring tao sa entablado. Hindi sila pumayag na umakyat sa entablado ngayon lang dahil natatakot sila sa opisyal na background sa likod ni Jingzi. Hindi niya sinasadyang nasugatan siya at nagantihan ng korte. At ngayon ang dahilan kung bakit hindi sila naglakas loob na umakyat sa entablado ay dahil lubos silang natatakot sa lakas na ipinakita ni Jingzi ang isang master ng ikalimang antas ay maaaring lumipad sa kanyang salita. Paano sila mangangahas na umakyat at mamatay? Matapos maghintay ng ilang sandali, na parang hindi siya nasisiyahan, umiling si Jingzi at kinukat ang kanyang mga labi, pagkatapos ay tumingin kay Head Qingyang sa ibaba ng entablado, Head Qingyang, tingnan natin, ano ang susunod nating gagawin? Ahem, may gustong malaman pa ba? Lumalaban kay President Jing. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, nasabi na lamang ni Head Qingyang, ang una ngayong umaga ay kay Pangulong Jing. Para sa una kahapon ng hapon, hindi na iyon si Kunlun. Ipadala natin si Young Master Long para palitan siya. Matapos marinig ito, iminungkahi ni Jingzi, Head Qingyang, nakikita mong maaga pa, bakit hindi mo pabayaan ang ibang mga tao na hindi pa umaakyat sa entablado, kasama ang kahapon? Magkasama sa entablado ang dalawang nanalo. Nagmamadali ako. Pagkatapos talunin sila, maaari kong piliin ang apat na pangunahing sekta na mag-isa. Anyway, ako ang gustong lumaban sa kanilang lahat sa martial arts. Kaya ko itong lahat na manalo sa martial arts. Kumbinsido. Mayabang. Ito ang iniisip ng lahat. Hindi pa nangyari na ang isang tao ay maaaring hamanin ang buong mundo ng martial arts. Pabayaan ang isang maliit na kilalang Tiandi sect, walang nang ahas na hamanin ang buong mundo ng martial arts kahit na mula sa mga itinatag na sekta gaya ng Qinyan sect o Kunlun Mirror. Ngunit ang nakakapagtaka ay ang mga tao lamang mula sa kanilang maliit na sekta ang nagagalit, habang ang mga kalahok mula sa apat na pangunahing sekta sina Mu Qinren, Qiu Chenchen, Qingqiu at Pei Yangxi ay pawang may hawak na tasa ng tsaa sa oras na ito at dahan-daang umiinom si Cha, tila hindi niya narinig ang mga salita ni Jingzi. President Jing, ito ay hindi sumusunod sa mga patakaran. Ang mga patakaran ay dapat labagin. Posible bang ayaw ni Master Qingyang na tapusin ng mabilis ang martial arts tournament?
Ito. Si Jingzi ay agresibo, at si Master Qingyang ay natahimik sandali. President Jing, ang dahilan kung bakit hindi sumasang-ayon si Head Qingyang ay para sa iyong kapakanan. Kung tutuusin, kahit na ikaw ay lubos na sanay sa martial arts, ang iyong pisikal na lakas ay babagsak sa kalaunan kung patuloy kang lalaban. Ito ay hindi patas sa iyo. Sa oras na ito, tumayo si Haring Jinhee at nagsabi, kaya, sa palagay ko, ito ang mangyayari ngayong umaga. Magpapasya tayo ng isang tao sa hapon, at pagkatapos ay magpapabunot ng palabunutan upang matukoy ang laban bukas ayon sa orihinal na mga patakaran. Hindi alam ng lahat ang sama ng loob nina Jingzi at King Jin. Akala nila ay talagang iniisip ni Haring Jin si Jingzi, at napabuntong hininga siya sa kanyang puso, nais nilang makita si Jingzi na binugbog hanggang mamatay ng mga tao mula sa apat na pangunahing sekta ngayon. Okay. Kinurot ni Jingzi ang kanyang mga labi at hindi na nagsalita pa. Tila may plano si Haring Jin at ang pinuno ng Qingyang, at ang mungkahi na ginawa niya ay tiyak na nakagambala sa kanilang mga plano, kaya hindi sila pumayag. Pagkatapos ay gusto kong makita kung ano ang maaari mong gawin. Si Jingzi ngayon ay sobrang kumpiyansa sa sarili niyang lakas at hindi natatakot sa anumang mga trick na maaari nilang hilahin. Nang maglaon, dahil kay Jingzi, maagang natapos ang kompetisyon ng martial arts ngayong umaga, at nagmamadaling naghiwa-hiwalay ang lahat. Hindi nakakagulat na ang katanyagan ni Jingzi ay laganap sa Jingxi City at sa mundo. Ang pagsira sa kalaban sa pamamagitan ng tatlong galaw ay dapat na isang magandang kwento. Bata at gwapo, na may malakas na kasanayan sa martial arts, isang batang bayani. Sa ilang araw, ang pangalan ng young hero Jing ay ikakalat sa buong mundo. Ba, walang hiya. Sa silid ni Sumoyan, kinukat ni Su Xiaoxiao ang kanyang mga labi at nagmura, ang mga ganoong salita ay pinupuri lamang ng iba. Gusto mo bang mapahiya kapag pinupuri mo ang iyong sarili? Wala ka bang ganyang mukha? Bakit hindi? Alam na kahit gaano pa siya magbago, hindi niya mababago ang label na, walang hiya. Sa isip ni Su Xiaoxin, tumigil na lang si Jingzi sa pakikipagtalo at pumayag na lang. Pagkatapos ay sinabi niya, gayon din, ikaw ay masyadong manipis ang balat upang purihin ako, kaya maaari ko lamang sabihin ang iyong isip. Ba, walang hiya. Sinong gustong purihin ka? Sinulyapan ni Jingzi si Su Xiao sa isang maliit na sulyap, aking munting prinsesa, bakit pakiramdam ko napakasaya mo na nanalo ako ngayon? Hindi mo talaga ako mahuhulaan, tama. Habang nagsasalita siya, inayos ni Jingzi ang kanyang damit at sabay na ginamit ang kanyang mga kamay. Hinaplos niya ang kanyang buhok at sinabing, pero ito ay naiintindihan. Kung tutuusin, ang mga tulad ko na hindi lang gwapo at matamis ang bibig, ngunit higit sa lahat, mayroon ding malakas na kasanayan sa martial arts, bihira lang. I can meet one, it's understandable that I have some admiration in my heart. Ikaw, nagsasalita ka ng walang kaparirikan. Namula agad ang magandang mukha ni Su Xiaoxiao, at nag-alinlangan siya, ako. Natatakot lang ako na mabugbog ka hanggang mamatay, kaya hindi kita kayang bugbugin ng sarili kong mga kamay. Natutuwa lang akong makitang hindi ka patay. Ikaw, huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. Okay, ipagpalagay ko na lang na dahil sa'yo. Ikaw, walang hiya. Matapos basahin ni Su Xiao ang nobela, tulad ng isang bigong babae, pinagpag niya ang kanyang manggas, tinaktak ang kanyang mga paa, at pagkatapos ay tumakbo palayo. Nang makita ito ni Jingzi, ikinulong niya ang kanyang mga labi at nakangiting sinabi, masyadong bata pa ang munting prinsesa. Nakinig si Sumoyan sa kanilang dalawa na naglalaro at walang sinabi para pigilan sila. Sa halip, pakiramdam niya ay napakainit ng tagpong nasa harapan niya. At gustong tumawa, nakatingin sa kanilang dalawa ng may pag-iisip. Nakangiting sinabi ni Sumoyan, si Xiao Xiao ang pinakapalayaw sa bahay. Hindi lang siya pinapahalagahan ni Haring Jin, ngunit kahit na pumunta siya sa Jingzhou City, layaw siya ng kanyang ama. Guo Mo Chen ay nagmamahal din sa kanya, kaya medyo may galit siya. President Jing, mangyaring maging mas maunawain. Ngumiti si Jingzi at tumanggo nang hindi nagsasalita. Casual lang niyang tinukso si Su Xiaoxiao. Napakasaya na magkaroon ng kaunting loli sa kanyang tabi, ngunit ang tanging pagkukulang ay anak siya ni Prinsipe Jin at may matinding pagkamuhi sa kanya. Kapag naisip niya ito, hindi maipaliwanag na masama ang impresyon ni Jingzi kay Su Xiaoxiao. Nang makita ang masamang ekspresyon ni Jingzi, marahil ay naisip niya ang dahilan, mahinang sinabi ni Sumoyan, President Jing, si King Jin ay si Haring Jin, at si Xiao Xiao ay si Xiao Xiao. Kahit na kayo ni Xiao Xiao duo ay nag-away, ngunit dapat mong makita na ang kabaitan ni Xiao Xing ay ibang-iba sa kanyang ama o kapatid na si Wang. Well, Your Highness is right. Tumanggo si Jingzi. Bagamat inaasar lang niya si Su Xiaoxiao, ang kanyang pag-uugali sa kompetisyon ngayon ay nakakaantig pa rin sa totoo lang. Pagkatapos makipag-usap kay Sumoyan, naghanda siyang bumalik at magpahinga sandali bago pumunta sa competition ground sa hapon. Chapter 588, Pumasok ka, huwag ka nang maghintay. Ika-4 na update mangyaring mag-subscribe. Naglakad si Jingzi sa kanyang silid. Bago siya bumalik, nakita niya si Su Xiaoxiao na nakatayo sa labas ng pinto ng kanyang silid mula sa malayo. Natigilan siya saglit, saka naglakad.
Ang gulo, munting prinsesa. Lumingon si Su Xiaoxiao pagkatapos marinig ang boses at nagtaka, bakit mo sinasabing iniistorbo mo ako? Dahil narito ang munting prinsesa upang bantayan ang pinto para sa akin. Saglit na natigilan si Su Xiaoxiao, at pagkatapos ay pinagalitan, napakawalan Jia mo, sino? Sino ang nagbabantay sa iyo ng pinto? Nandito lang ako para sabihin sa iyo ang isang bagay. Oh, pumasok ka at sabihin mo. Ako. Tumingin si Xiaoxiao sa magkabilang direksyon at sinabi. Hindi na kailangan, sabihin mo lang kung ano ang sasabihin mo dito. Pumasok ka na, huwag ka nang maghintay, bilisan mo. Hinimok ni Su Xiaoxiao nang may kawalang kasiyahan. Ngunit ito ay malinaw na medyo hindi maliwanag. Medyo nalito si Jingzi matapos itong marinig. Napakabangis ng maliit na loli na ito. Binuksan ni Jingzi ang pinto, at agad na pumasok si Su Xiaoxiao. Nang makitang hindi isinara ni Jingzi ang pinto pagkapasok, muli siyang hindi nasiyahan. Isinara mo ang pinto. Bakit mo isinara ang pinto? Maingat na sinabi ni Jingzi, kung ang isang lalaki at isang babae lamang ang magsara ng pinto at ito ay kumalat at ito ay nakakaapekto sa aking reputasyon, ikaw ba ay may pananagutan? Babae ako. Wala kang sinabi tungkol sa mga isyu sa reputasyon, at hindi ako nag-aalala tungkol sa iyong pagbabalak laban sa akin, ngunit nag-aalala ka tungkol dito. Oo naman, napakawalan Jia. Pinigilan ni Su Xiaoxiao ang pagnanais na kagatin siya hanggang mamatay at sinabing marahas, kung hindi mo isasara ang pinto, tatawagan kitang binubuli ako. Huwag kang magsalita ng walang kaparirikan, munting prinsesa, paano kita nabuli? Saktan mo ako. Bugbugin mo ako. Hindi ko ibibilang na bullying. Sa pag-iisip kung paano niya ito pinalo, namula si Su Xiaoxiao, lalo na nang malinaw niyang binubuli siya, ngunit nagtago siya ng mga lihim para sa kanya na parang magnanakaw. Gaano katanga? Little princess, gusto ko lang buksan ang pinto para makahinga. Tapos na ako huminga, kaya isasara ko na agad. Pagkatapos sabihin iyon, si Jingzi ay nagpunta upang isara ang pinto ng natural, at pagkatapos ay bumalik na may ngiti sa kanyang mukha. Ngayon lang parang hindi nangyari. Si Su Xiaoxiao ay natigilan, at pagkatapos ay dumura sa kanyang puso. Walang hiya. Sa sandaling bumalik si Jingzi, narinig niyang sinabi ni Su Xiaoxiao, maaari ka bang umalis sa martial arts tournament? Tumingin si Jingzi sa kanya na may tandang pananong at medyo may kahinahinalang sinabi, bakit? Bago ako umakyat sa entablado ngayon, Xiaoxiaojun okay lang. Para pigilan mo ako. Naisip ko lang na hindi ako marunong mag-martial arts at nag-alala ka sa akin. Pero ngayon alam mo na marunong akong mag-martial arts at pinipigilan mo pa rin ako. Bakit? Walang hiya. Hindi ako nag-aalala sa'yo, natatakot ako sa'yo. Mamatay ka sa kamay ng iba. Kinurot ni Su Xiaoxiao ang kanyang baywang at sumagot, sinong nagsabing hindi ko alam na marunong ka sa martial arts? Alam ko na. Natigilan si Jingzi at saka naalala ang pinakaunang panahon. Ipinakita niya ang kanyang husay sa martial arts ng hampasin si Su Xiaoxiao, at muntik nang makalimutan ang tungkol dito, ngunit hindi siya umimik, gusto niyang hintayin itong magpatuloy. Paano kung marunong kang martial arts? Paano kung manalo ka laban sa Long Audi? Sinabi ni Su Xiaoxiao na may seryosong mukha, gusto mo ba talagang maging pinuno ng martial arts league? Napakadali mo bang pakitunguhan bilang apat na pangunahing sekta? Isa pa, gusto mo hindi lang ang apat na pangunahing sekta na kinakaharap natin. Nakatingin sa nag-aalalang mga mata ni Su Xiaoxiao, ngumiti si Jingzi at nagtanong, Xiaoxiao, may narinig ka ba? Hindi. Mabilis na umiling si Xiaoxiao, hindi ko narinig ang sinabi ng aking ama at ng aking Panginoon. Natatakot lang ako na hindi mo alam ang taas ng mundo at talagang isipin na ang posisyon ng pinuno ng alyansa ng martial arts ay napakadaling makuha. Ang apat na pangunahing sekta ay determinado din na manalo sa pinuno ng alyansa ng martial arts. Kung gusto mo, paano mo ito magagawa? Si Su Xiaoxiao ay masyadong walang muwang, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng pataas at pababa nang siya ay nagsinungaling, at si Jingzi ay nakita ito kaagad. Pagkatapos ng kaunting pag-iisip, nakuha niya ang pangkalahatang ideya. Ang kanyang hitsura ngayon ay tiyak na nakagambala sa mga plano ni King Jin at Head Qingyang. Nang umalis sila ngayon, si Head Qingyang ay kasama ni Haring Jin. Malamang na pinag-usapan nila ang mga paraan upang makitungo sa kanya ng magkasama, ngunit tiyak na hindi nila iyon inaasahan. Dumating si Su Xiaoxiao upang iulat ang balita. O baka sinadya nilang ipadala si Su Xiaoxiao. Muli siyang tumangala at nalaman na ang mga mata ni Su Xiaoxiao ay nagniningning pa rin sa pagiging inosente. Umiling siya. Kung sinungaling din ito, ibig sabihin lang ay masyadong mataas ang kanyang acting skills. Kung ano ang naisip ni Haring Jin, hindi nagtanong si Jingzi, para hindi mapahiya si Su Xiaoxiao. Kaya ngumiti siya ng malawak at sinabing, munting prinsesa, alam kong may iniisip ka tungkol sa akin, kaya nag-aalala ka sa akin at ayaw mo akong sumali. Si Su Xiaoxiao ay natigilan sandali, at pagkatapos ay nagalit. May mali ba sa taong ito? Dumating ako para kumbansihin siya na may magandang intensyon, pero nagiging sentimental pa rin siya. Hayaan mo akong sabihin sa iyo muli, ang martial arts tournament ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Kung magpapatuloy ka, ikaw ang magdadala ng mga kahihinatnan.
Sa iyong sariling peligro. Pagkatapos sabihin iyon, hindi na niya kinakausap si Jingzi at galit na umalis. Iniisip ang pag-indayog ng katawan ng munting loli dahil sa galit ngayon, ngumiti si Jingzi at umiling. Ang kompetisyon sa hapon ay medyo simple, at hindi nagtagal upang matukoy ang unang lugar. Ang iniisip ng lahat ay hindi dito, ngunit sa pagguhit ng maraming. Kaya, ang apat na tao, kabilang sina Jingzi at Lin Qingshan, na napagdesisyonan sa nakalipas na 2 araw, ay magkasamang umakyat sa entablado. 4 na tao mula sa 4 na pangunahing sekta na kalahok sa kompetisyon ang dumating din sa entablado at tumayo kasama nila. Ngunit lumitaw ang isang eksena na ikinagulat ng lahat. Si Jingzi ay orihinal na isang lola na hindi malapit sa kanya at isang tiyuhin na hindi siya mahal. Pagkaakyat niya sa stage, lumayo sa kanya ang 3 pang tao. Dahil dito, pagkaraang umakyat sa entablado ang 4 na ginintoang bulaklak mula sa 4 na pangunahing sekta, sinadya o hindi sinasadyang pinaligiran siya ng mga ito, dahilan para mapasigaw ang lahat sa gulat. Si Lin Qingshan, na nakatayo sa tabi niya, ay mas hinigpitan ng pagkayam ng kanyang mga kamao nang makita niya si Qingqiu na nakatayo sa tabi ni Jingzi na may mainit na tingin sa kanyang mukha. Sumunod, ang pinuno ng Qingyang ay naghanda ng 4 na etikete para sa 4 na gintong bulaklak upang mabunutin ng palabunutan ito ang pribilehiyo ng 4 na pangunahing sekta, at walang sinuman ang nakaramdam ng hindi patas o hindi nasisiyahan dito. Naunang gumuhit sina Pei Yangxi at Qingqiu. Nakuha ni Pei Yangxi ang pangalawang pwesto na isang blessing in disguise kahapon ng hapon. Nang basahin niya ang kanyang pangalan, ang pangalawang lugar ay may mapait na tingin sa kanyang mukha. Ang hinugot ni Qingqiu ay si Lin Qingshan. Paglabas ng loto, naghiyawan ang mga manunood. Ang laban na ito ay itinuturing na isang malakas na showdown, at sa parehong oras ito ay medyo isang sama ng loob na laban. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat na si Lin Qingshan ay isang inabandunang disipulo ng Qinyan sect, at siya rin ay nakatatandang kapatid ni Qingqiu. At alam ng ilang taong nakakaalam ng inside story na may crush si Lin Qingshan kay Qingqiu, pero tinanggihan siya. Sa makatuwid, ang eksenang ito ay medyo kawili-wili at inaasahan ito ng lahat. Nang maglaon, ang taong iginuhit ni Qiu Chenchen ang unang nanalo ngayong hapon. Ito ay hindi mahirap para sa kanya at ito ay itinuturing na isang madaling pagguhit. Sa huli, isang lote na lang ang natitira, at hindi na kailangang gumuhit pa. Automatikong nagtugma sina Jingzi at Mu Qingren, na umakit din ang tagay ng lahat. Ang labanan sa pagitan ng Waxian Pavilion Master at ng mga opisyal ng korte ay hindi gaanong kapansin-pansin kaysa sa labanan sa pagitan ng Qingqiu at Lin Qingshan, at maaari itong ituring na isang highlight ng bukas. Chapter 589, Nakipag-sex kayo sa magkapatid, first update, please subscribe. Pagkatapos nilang gumuhit ng palabunutan, nagsimula na silang umalis. Madaling araw pa lang, kaya bumalik si Jingzi sa mansyon ni Prince Jin para mamasyal, pagkatapos ay tumakbo palabas at dumiretso sa Qinyan Gate. Dahil noong umalis sa lugar ng kompetisyon, nagpahiwatig sa kanya si Qingqiu na hayaan siyang makapasa, at hindi ito maaaring hilingin ni Jingzi. Eto na, nang hindi niya alam na si Qingqiu ang kanyang pangatlong kapatid na babae, palagi siyang tinatawag ni Jingzi na fairy aunt, at may espesyal na pagmamahal kay Qingqiu. Palagi niyang nararamdaman na magiging kawili-wili ito kung mapapanalo niya ang tiyahin ng engkanto. Gayunpaman, pagkatapos malaman na ang fairy girl ay ang ikatlong kapatid na babae, bigla niyang naramdaman na tila mahirap ito, ngunit hindi ito imposible. Ang dati niyang relasyon kay Qingqiu ay medyo banayad na, at makikita rin niya na ang ugali ni Qingqiu sa kanya ay napakaamo din, nakakaiba sa iba. Basta matapang ka, kahit mga fairy tita pwede mag-maternity leave. Kumpiyansa siya na hanggat nabibigyan pa ang dalawa ng pagkakataong mapag-isa, dahan-dahan niyang kakayanin ang mga relasyong ito. Naghihid si Jingzi saglit at saka lumapit sa Qinyan Gate. Kahit na hindi siya matiis ng mga disipulo ng Qinyan sect, dahil sa mga tagubilin ni Qingqiu, dinala nila siya sa labas ng Qingqiu sect nang makita siyang paparating. Third sister, nandito na ako. Tumawag si Jingzi pagkaalis ng nangungunang disipulo, pagkatapos ay itinulak ang pinto at pumasok nang hindi kumatok. Sinadya niyang hindi kumatok, gusto lang umatake bigla. Kung makakakita siya ng mga magagandang eksena, napakaswerte niya. Sa kasamaang palad, walang mga kapana-panabik na eksena tulad ng pagpapalit ng damit o pagligo. Si Qingqiu ay marangal na nakaupo sa kama, at may isa pang tao na nakaupo sa tabi niya, ito ay ang kanyang ika-4 na kapatid na babae na si Pei Yangxi. Pang-4 na ate, nandyan ka rin ba? Biglang bumaba ang mukha ni Jingzi. Ang isang kapatid na babae ay may tubig na makakain, at ang dalawang kapatid na babae ay walang tubig na makakain kahit papaano sa ngayon, walang tubig na makakain, at ngayong gabi ay tila walang kabuluhan. Bakit, hindi ka ba masaya na makita ang fourth sister? Halatang-halata ang pagbabago ng ugali ni Jingzi kaya nahuli agad ito ni Pei Yangxi, bahagyang hindi nasisiyahan at lalong hindi komportable. No way. Huli na para maging masaya kapag nakita mo si fourth sister. Paano ka magiging malungkot? Haha. Ang laman sa mukha ni Jingzi ay kumaibot at pinilit niyang ngumiti sa sobrang hirap. Okay lang na hindi tumawa, pero pagkatapos tumawa, mas nagalit si Pei Yangxi. Kung ayaw mong tumawa, tumigil ka sa pagtawa.
Kung peke ka pa rin ng ngiti, mas pangit kaysa umiyak. Sinong dapat kong sisihin? Kung hindi ka ngumingiti, natatakot kang hindi maligaya si fourth sister. Mas mabuti nang hindi ngumiti kaysa magpeke ng ngiti. Hindi masaya. Oh, si Jingzi ay tapat at talagang tumigil sa pagtawa. Ikaw. Hindi inaasahan ni Pei Yangxi na bibigyan siya ni Jingzi ng ganito, kaya nabulunan siya sa kanyang mga kilos. Tumayo siya na may dalang, Chun, at direktang lumapit kay Jingzi. Matapos mag-isip ng ilang sandali, tila naramdaman niya na ang mga pananampaw sa kanyang pagkabata ay hindi angkop para sa ngayon, kaya't sa wakas ay hinawakan niya ang kanyang mga tenga at inikat ito ng 2 beses, na naging dahilan upang mapaiyak si Jingzi sa sakit. Pang-apat ate, di ba sabi mo hindi ka galit? Pinipilit mo pa ba akong paikutin? Words don't count, okay lang ba? Hindi ako galit. Ginamit ni Pei Yangxi ang kanyang kabilang kamay upang itulak pabalik ang kanyang mahabang buhok, mahinahong sabi ni Feng Qinyan. Sinungaling. Bakit mo ako pinilipot kung hindi ka naman galit? Kasi, sino ang nagtanong sa iyo na pumasok muna gamit ang kaliwang paa mo? May tandang pananong si Jingzi. Minsan na niyang ginamit ang pamamaraang ito para matalo si Wuden ng marahas, ngunit hindi niya inaasahan ang paghihiganti. Ngayon siya ay binugbog sa parehong paraan. Gayunpaman, kapag ang mga salitang ito ay lumabas sa bibig ni Pei Yangxi, ang pang-apat na kapatid na babae na palaging malayo at hindi nakangiti, palagi siyang nakakaramdam ng kaunting kasiyahan. Paft! Nang makita si Jingzi na mukhang impas sa harap ni Pei Yangxi, hindi na napigilan ni Qingqiu at tumawa ng malakas. Okay, ilang taon na kayong dalawa, at nag-aaway pa kayo. Hinikayat siya ni Qingqiu sa paraan ng ikatlong kapatid na babae. Bakit hindi mo ako kinukumbinsi noong sinaktan mo ako ngayon lang? Ikinulong ni Jingzi ang kanyang mga labi. Anong sabi mo? Sabi ko ang pangatlong kapatid na babae ay kahanga-hanga. Nag-thumbs up si Jingzi, puno ng pagnanais na mabuhay. Ano ang tawag sa akin ng dalawang magkapatid? Tapos na ang laban, tanong ni Jingzi pagkaupo. Narinig ko mula kay third sister na ang iyong paraan ng pagsasanay ay kakaiba. Oo, ito ay medyo kakaiba. Sumulyap si Jingzi kay Pei Yangxi at hindi nagpaliwanag ng detalyado, dahil ang bahagyang mapupulang pisngi ni Pei Yangxi ay nagpapakita na malamang na alam niya. So, dito nanggagaling lahat ng kakayahan mo. Walang itinago si Jingzi at diretsyong tumango. Magsanay kasama si Wang Yingqiu ng Waxian Pavilion. Isinasantabi muna ito sa ngayon, mukhang may saysay ang pagsasanay kasama ang iyong ikalimang kapatid na babae. Sina Liu Jinghong at Jingzi ay childhood sweethearts at may pinakamagandang relasyon. Ito ay isang bagay na hindi maiinggit ng iba. Bukod dito, ang kanyang mga kasanayan sa martial arts ay napakahusay na walang makakahanap ng kasalanan sa kanya at sa pagsasanay ni Jingzi. Ngunit biglang iniba ni Pei Yangxi ang usapan at sinabing, pero hindi mo masasabing nagsasanay ka ng martial arts kasama ang pangalawang kapatid na babae, di ba? Pagkatapos ay kailangan mong ipaliwanag sa amin kung bakit maaari ka ring matulog sa kanya. Seryosong sabi ni Pei Yangxi na may masamang tingin. Sa katunayan, gusto ni Qingqiu na magtanong matapos malaman na si Jingzi ay natulog kina Zhou Xining at Liu Jinghong, ngunit siya ay masyadong manipis ang balat, kaya sinabihan lang niya si Pei Yangxi at hinayaan siyang magtanong. Siya at si Pei Yangxi ay may parehong ideya. Makalimutan ito ni Liu Jinghong, ngunit si Zhou Xining ang kanilang pangalawang kapatid na babae. Pagdating sa relasyon nila ni Jingzi, hindi siya gaanong naiiba sa kanila. Paano siya matutulog sa kanya? Hindi nagpanik si Jingzi at nakangiting sinabi, ika-4 na kapatid na babae, ang pangalawang kapatid na babae at ako ay wala dito para magsanay. Bang! Sa sandaling matapos siyang magsalita, sina Qingqiu at Pei Yangxi ay parehong hinampas ang mesa at tumayo, na may galit na mga mukha sa kanilang mga mukha. Hindi lang para sa practice, bakit kayong dalawa ang natulog? Nakilala ko na ang pangalawang kapatid na babae noong nagpunta ako sa Jingzhou. Hindi ako makapaniwala kung paano siya naging napakawalan Jie. Sa tingin mo talaga wala tayong magkapatid. Pinag-uusapan mo ang tungkol sa pagtulog sa akin. Natulog lang. Nakikinig sa galit na boses ng dalawang babae, si Jingzi ay nataranta noong una, at pagkatapos ay medyo hindi komportable. Siyempre, hindi matutuwa ang sarili kong babae kung may tumawag sa kanya na, walang hiya. Sa kabutihang palad, ang aking dalawang kapatid na babae ang nagsabi, at ang tono ay hindi seryoso, ngunit karamihan ay isang galit na akusasyon. Kung hindi, sa marahas na ugali ni Jingzi, matagal na niyang binugbog ang mga tao. Ngunit sinabi pa rin niya, ang pangatlong kapatid na babae, ang ika-4 na kapatid na babae, ang pangalawang kapatid na babae at ako ay talagang mahal ang isa't isa. Huwag magsalita ng masama tungkol sa pangalawang kapatid na babae. Pakiramdam ko ay hindi ako komportable na marinig ito. Marahil ni isa sa dalawang babae ay hindi kailanman naisip tungkol kay Jing. Ipinagtanggol ni Jie Wei sa publiko si Zhou Xining at nagsalita laban sa kanila. Nakaramdam siya ng lungkot at kaunting inggit at the same time. Nakatayo doon si Qingqiu na tulala, walang sinasabi, o hindi nag-iisip kung ano ang sasabihin. Hindi na nakatiis si Pei Yangxi, pinag-krus ang kanyang mga braso at malamig na sinabi, talagang nagmamahalan ang isa't isa. Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo?
Oo, ginagawa ko. Mahal na mahal namin ng pangalawang kapatid ang isa't isa, kung hindi, bakit ibibigay sa akin ng pangalawang kapatid ang kanyang katawan? Anyway, naayos na ang usapin, at hindi na natakot si Jingzi. Alam mo bang magkapatid kayo? Kahit na malakas ang ugali ni Pei Yangxi, hindi niya maiwasang manginig sa sandaling ito. Ang subtext ng pangungusap na ito ay, magkapatid din kami. Oo, alam ko. Pero ano bang problema ng magkapatid? Wala man lang kaming relasyon sa dugo. Ano bang masama sa lalaking nakikipagtalik sa babae? Kabanata 500 po ang Sherifield ng third sister at ang fourth sister, ikalawang update mangyaring mag-subscribe. Walang relasyon sa dugo. Ano ang mali sa pagmamahal ng lalaki at pagmamahal ng babae? Nakikinig sa pagtanggi at argumento ni Jingzi, si Pei Yangxi ay natulala gaya ni Qingqiu at walang masabi. Nang makita ito, inikot ni Jingzi ang kanyang mga mata at mahinahong sinabi, "Pang-apat na kapatid, bagamat tinatawag kaming magkakapatid, hindi kami magkakadugo. Kahit noong mga bata pa kami, pakiramdam ko ay magkapatid kami, ngunit sa katunayan ay mas parang mga batang nobya kami." Higit pa. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, tumayo sina Qingqiu at Pei Yangxi na may halong hiya, at agad na nahayag ang kapangyarihan ni Yunjing Shuangjiao. Dinampot ni Pei Yangxi ang mga tenga ni Jingzi at pinilipot ito ng husto. Sa sobrang galit ni Qingqiu ay diretsyo niyang hinawakan ang pantalon ni Jingzi, naghahanda na haburin ito at hampasin siya. Jingzi. Pei Yangxi. Mas nakakatuwang gawin ang eksenang ito noong dalawa lang ang tao, sina Qingqiu at Jingzi. Si Jingzi ay nakadama ng sakit at kaligayahan sa parehong oras. Pero, ngayon sa harap ni Pei Yangxi, hindi na makapaghintay si Qingqiu na haburin ang kanyang pantalon. Parang napakarahas. Fairy tita is fairy tita, she doesn't act according to common sense at all. Nagkunwaring nag-aatubili si Jingzi, ngunit ayaw talagang tumanggi, tanggalin mo, mas mabuting habarin ko itong hubot-hubad, makipag-usap sa iyo ng tapat, at basagin ang layer ng papel na ito. Ngunit ang mga bagay ay hindi natuloy ayon sa plano. Mas mabagal pa rin si Qingqiu ng kalahating hakbang. Bago pa niya maubad ang pantalon ni Jingzi sa kalagitnaan, hinawakan siya ni Pei Yangxi. Third sister, ano ka? Mukhang nagulat si Pei Yangxi, kinaladkad mo ako dito para tanungin siya, pero may nangyari sa inyong dalawa. Hindi ba ako nagmumukhang tanga? Malamang nasa ganitong mood ngayon si Pei Yangxi. Nang makita ang mahusay na pagkilos ni Qingqiu sa paghubad ng kanyang pantalon, naramdaman niyang nag-iibigan silang dalawa. Magkasama, ang kanyang kapatid na lalaki at ang kanyang mga kapatid na babae ay nagkakasundo, maliban kay Kip sa kanya. Tapos talagang nagseselo sila at tinatrato siya na parang tanga para dalhin siya para tumulong. Sa pag-iisip muli, si Jingzi ay naglakas loob na sabihin ang, walang relasyon sa dugo, at, tunay na nagmamahalan sa isa't isa, ng buong tapang. Paano siya mangangahas kung wala siyang suporta? Kaya, umatras siya ng isang hakbang, nag-cross arms, malamig na tumingin kina Qingqiu at Jingzi, at sinabing, sa tingin ko kailangan mo akong bigyan ng paliwanag. Paliwanag? Anong paliwanag? Pang-apat na anak, tulungan mo akong idiin muna siya. Tigilan mo na. Hawakan mo siya. Si Pei Yangxi ay patuloy na nanunuya, kung gayon, kayong dalawa ay nagmamahalan sa isa't isa. Natigilan si Qingqiu. Ano sabi mo? Ano ang pinagsasabi mo? Dapat alam na alam ng pangatlong kapatid na babae. Akala ko pinatawag mo ako dito para magtanong sa kanya, pero hindi ko inaasahan na lalaban ka para sa bundok. Hindi pa naiintindihan ni Qingqiu, ngunit kasabay ng kakaibang tingin ni Pei Yangxi sa kanya at kay Jingzi, naintindihan niya kaagad. Ngumiti siya ng mapait at sinabing, pang-apat na kapatid, nagkakamali ka. Hindi kami ang uri ng relasyon na iniisip mo. Third ate, akala mo talaga tanga ako. Hindi ko ba masasabi? Habarin mo na lang yang damit mo pagdating mo. Nakapantalon ka, pero sinasabi mo pa rin sa akin na inosente ka, haha. Noong una ay nasa mood akong mabot icos ngayon, ngunit sinong mag-aakala na ang dalawang magkapatid ay magkakaroon ng panloob na away, at kahit na magbukas ng isang Sherifield ng hindi maipaliwanag, si Jingzi ay nanunood ng may labis na interes at tinawag siyang isang mabuting tao. Pang-apat, mali talaga ang iniisip mo. Gusto ko lang. Sampelan ko lang siya. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nalilito si Qingqiu kung tatawa o iiyak. Pananampal. Oo, nakalimutan mo na ba kung paano ko siya sinampal noong bata pa ako? Natigilan si Pei Yangxi, at isang malabo at konkretong larawan ang lumitaw sa kanyang mga mata, isang batang babae na may dalang batang lalaki na mas maikli sa kanya. Hiniling ng batang lalaki sa isang dulo na haburin ang kanyang pantalon, at pagkatapos ay pinalo siya ng malakas. Napasigaw ang bata sa sakit. Parang, ganun talaga. Ito ang ugali ng pangatlong kapatid na babae. Ngunit pagkatapos ng napakaraming taon, halos makalimutan na ito ni Pei Yangxi kung hindi siya pinaalalahanan ni Qingqiu. Pero, matanda na si Zier, okay lang ba ito? Si Pei Yangxi, na alam niyang hindi niya naiintindihan si Qingqiu, ay medyo napahiya. Kahit gaano siya katanda, nakababatang kapatid pa rin natin siya. Bahagyang namula si Qingqiu, ngunit matigas pa rin ang sinabi, kahit gaano siya katanda, kung magkamali siya, kailangan pa rin natin siyang labanan kung gusto natin.
Well, tama ang pangatlong kapatid na babae. Nang matapos nilang sabihin ito, lumingon silang dalawa ng walang babala at tinitigan si Jingzi. Ah! Si Jingzi ay masayang nanunood ng palabas, ngunit nang bigla siyang inatake, ang ngiti sa kanyang mukha ay agad na natigil. Hindi ka ba masaya na nakikita tayong nag-aaway? Hindi, halos hindi ka tumawa ng malakas. Ang dalawa ay umawit ng magkakasuwato, at pagkatapos ay tumama muli ng kidlat, na sinunggaban ng mga tainga ni Jingzi ang isa mula sa kaliwa at ang isa ay mula sa kanan. Aray, ang sakit, ang sakit. Mabilis na humingi ng awa si Jingzi, mahal kong kapatid, nagkamali ako. Anong nangyaring mali? Tanong ni Pei Yangxi habang inilalabas ang buong lakas. Ang pagkakamali ay hindi ko dapat sinabi na ang lahat ng mga kapatid na babae ay mga batang nobya. Oh, anong ibig mong sabihin sa lahat ng magkakapatid? Tama. Ang pangatlong kapatid na babae at ang pang-apat na kapatid na babae ay tiyak na hindi pareho. Ang sinasabi ko lang na ang pangalawang kapatid na babae ay ang aking anak na nobya. Hindi ba problema iyon? Oops. Masakit. Bago pa siya matapos magsalita ay nagpantong muli ang kanyang tenga. Nagpatuloy si Pei Yangxi sa malamig na boses, tinatrato ka namin bilang isang nakababatang kapatid, ngunit tinatrato mo kami bilang mga batang nobya. Pang-apat na ate, sabi ko naman sa iyo, hindi ba okay na ang pangalawang kapatid na babae lang ang trato ko bilang child bride? Tutal, ang pangalawang kapatid na babae ay nakamasid sa akin na lumaki mula pa noong bata ako. Now we are married to each other, isn't this considered a child bride? Matapos marinig ang realidad ng mag-asawa, muling tumahimik sina Chinkyu at Pei Yangxi. Ang apat na salitang ito ay tila pinagkalooban ng mahiwagang kapangyarihan, na naging dahilan upang sila ay biglang nakaramdam ng pagkahilo. Ngunit hindi pa rin nasisiyahan si Pei Yangxi at sinabing, huwag kang magpakatanga. Kapag nakilala natin ang pangalawang kapatid na babae sa hinaharap, dapat nating tanungin siya ng malinaw kung ano ang iniisip niya tungkol sa nangyari sa kanyang kapatid. Hindi kami natatakot na ang espiritu ng aming mga magulang sa langit ay manlamig pagkatapos na makita ito. Mayroon bang paraan? Nadama ni Pei Yangxi na ang tanging pagpipilian ay ang ilipat si Jing Wenmao at ang kanyang asawa. Sa katunayan, ito ay katulad ng paraan ng pagkakasundo ng 7 magkakapatid kay Jingzi noong mga bata pa sila. Nais ng lahat na maging mabuti sa kanya at gusto ni Jingzi na maging mabuti sa kanila, ngunit sa parehong oras ay nakipagkompetensya sila sa isa't isa. Palagi nilang nararamdaman na sila ni Jingzi ang pinakamagaling, at gusto lang nilang maging mabuti sa kanya. Sa tingin ko iyon ang comparison mentality ng mga bata. Pero ngayon, pagkatapos biglang marinig na ikakasal na ang kanilang nakababatang kapatid na lalaki at ang kanyang nakatatandang kapatid na babae gaya nga ng sabi ng lahat, biglang may lumabag sa mga patakaran at nagtaksil sa kanila, paanong hindi sila magagalit. Nang marinig ni Jingzi na pinaalis ni Pei Yangxi si Jing Wenmao at ang kanyang asawa, ngumiti siya at sinabing, pang-apat na kapatid na babae, hindi muna kailangang tanungin pa ang pangalawang kapatid na babae, at kapag nalaman ito ng iyong mga magulang, hindi lang sila madidismaya, kundi magiging napakasaya nila, dahil ito ang pinaka-gusto nilang makita. Paano ito posible? Nagulat na sabi ni Chinkyu at Pei Yangxi. Paanong imposible? Ngumiti ng pilyo si Jingzi. Dahil ang pangalawang kapatid na babae ay ang ipinangako sa akin ng aking ama. Pagtatapos ng kabanata. For more updates, click on the notification bell.